Narito ako nakahiga sa pagitan ng buhay at kamatayan habang ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang mabigat na tambol na nagbabadya ng aking katapusan. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa malansang amoy ng sarili kong dugo na dumaradal sa malamig na mesa ng operasyon sa loob ng dispalinghadong ospital na ito sa labas ng Maynila. Sa gitna ng bawat pagire at pag-ungol, ang tanging iniisip ko ay ang kaligtasan ng kambal sa aking sinapupunan. 5 taon akong nagpakuba sa huwangdet ng mga ilustre, pinalago ko ang kanilang nalulubog na negosyo at ibinigay ang bawat patak ng aking lakas para lamang ituring na bahagi ng kanilang marangal na pamilya. Biglang bumukas ang pinto. Hindi ang doktor ang pumasok, kundi ang asawa kong si Enzo at ang biyanan kong si Doña Consuelo. Inaasahan ko ang isang haplos, isang pangakong magiging maayos ang lahat, ngunit ang bumati sa akin ay ang malamig at walang emosyong mukha ni Enzo habang inilalapag ang isang asul na folder sa tabi ng aking nanginginig na kamay. Pirmahan mo na ito, Teresa. Ayoko nang mag-aksaya ng panahon habang gising ka pa, ang matigas na utos ni Enzo. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalala, tila ba hindi asawa ang kausap niya, kundi isang empleyadong tinatanggal sa trabaho. Nanlaki ang aking mga mata sa gitna ng matinding hapdi. Ano ito, Enzo? Ang mga bata. Kailangan ko ng operasyon. Iyan ang divorce papers, Teresa. At kasama na riyan ang pag-amin mo na nakiapid ka sa ibang lalaki, kaya ka nabuntis. Sabat ni Doña Consuelo habang marahang inaayos ang kanyang mamahaling belo. Lumapit siya sa akin, ang boses ay puno ng mapagpanggap na malasakit na lalong nakakasuka. Huwag mo na kaming pahirapan, Ija. Ang pamilya Ilustre ay nalulubog sa utang dahil sa kapabayaan mo sa Chongdet. Si Bianca Valderrama lamang ang makakapagligtas sa amin. Kailangan siyang pakasalan ni Enzo sa lalong madaling panahon upang hindi kami mawalan ng dangal sa lipunan. Tila isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pagkatao. Ang bawat salita nila ay mas masakit pa kaysa sa paghiwa ng scalpel sa aking balat. Ito ang kapalit ng 5 taon kong pagsasakripisyo. Ang bansagan akong mapangalunya upang protektahan ang kanilang tinatawag na hiya, hindi totoo yan, ang namamaos kong bulong. Enzo, alam mong sayo ang mga batang ito. Wala akong pakialam, Teresa. Bulyaw ni Enzo, ang kanyang mukha ay namumula sa pagkainis. Ang mahalaga ay ang pirma mo. Kapag hindi ka pumirma ngayon, ipapatigil ko ang lahat ng medical assistance mo. Hahayaan kitang mamatay dito kasama ang mga anak mo. Isipin mo sino ang paniniwalaan ng mga marites sa labas. Ang isang may sakit at tanyag na ilustre, o ang isang ulilang asawang tulad mo na wala namang pinag-aralan. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig ko para sa lalaking ito ay tuluyang naputol. Sa gitna ng gulo at ingay ng bagyo sa labas, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng aking dibdib. Ang init ng aking galit ay unti-unting naging yelo. Naalala ko ang 3 buwan na ang nakalilipas nang malaman ko ang lahat ang kanilang mga lihim na account at ang relasyon nila ni Bianca. Akala nila ay nananatili akong tanga dahil lamang sa aking pagbubuntis. Dahan-dahan inikot ko ang aking wedding ring sa aking daliri. Isang maliit na click ang naramdaman ko, isang recorder na nakatago sa loob ng hiyas nito ang nagsimulang kumuha ng bawat dumi na lumalabas sa kanilang bibig. Tumitig ako ng diretso sa mga mata ni Enzo. Wala nang luha, wala nang pagsusumamo. Ang nakikita ko na lamang ay isang kaaway na dapat lipulin. Gusto niyo ng pirma? Ang malamig kong tanong. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang ngiting hindi nila kailanman nakita sa akin noon. Ibibigay ko ang gusto nyo, ngunit tandaan nyo ang gabing ito, Consuelo. Ang bawat patak ng dugo ko na dumanak dito ay babayaran nyo ng higit pa sa inyong yaman at pangalan. Mabilis kong kinuhit ang aking pirma sa papel gamit ang nanginginig na kamay. Pagkatapos hinagis ko ang ballpen sa paanan ni Enzo. Ayan, malaya ka na sa akin, Enzo. Ngunit hindi ka kailanman magiging malaya sa katotohanang ikaw ang pumatay sa sarili mong dangal. Nagulat ang dalawa sa aking biglang pagbabago. Ang takot ay sandaling dumaan sa mga mata ni Enzo bago ito napalitan ng pagmamayabang. Kinuha niya ang folder at tumalikod ng walang lingon-likod. Tawagin na ang doktor, utos ni Doña Consuelo sa nurse, na nakatayo sa gilid na tila ba isang kasabwat. Siguraduhin ninyong hindi siya mamatay, hanggat hindi natin nakukuha ang mga bata. Naiwan akong mag-isa sa ilalim ng malamig na ilaw ng operating room. Ang aking kamay ay mahigpit na nakakuyom sa aking singsing,
Maaaring nakuha nila ang aking pirma, maaaring nakuha nila ang aking trong debt, ngunit hindi nila alam na hawak ko na ang mitsa ng kanilang pagsabog. Sa bawat hiwa ng kutsilyo sa aking tiyan, isinusumpa ko. Ito ang huling pagkakataong may tatalo sa akin. Mula sa gabing ito, ako na ang susulat ng sarili kong tadhana. Nang dahan-dahang lumabo ang aking paningin, dahil sa anesthesia, ang huling narinig ko ay ang boses ng isang nurse na bumubulong sa telepono. Nandito na ang mga bata. Sabihan si Bianca Valderrama, tapos na ang usapan. Pasya, malamig. Mas malamig pa sa bakal ng operating table ang katahimikang sumalubong sa akin. Pagdilat ng aking mga mata. Wala ang iyak ng mga sanggol na dapat ay nagpuno sa silid na ito. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang ugong ng aircon at ang sarili kong gapi na hininga. Pilit kong iginalaw ang aking katawan, ngunit ang hapdi sa aking tiyan ay tila isang nagniningas na uling na ibinaon sa aking balat. Bumukas ang pinto. Inasahan kong ang doktor o ang isang nurse ang papasok, ngunit ang anino ni Clara, ang matalik kong kaibigan at assistant sa Hongdet ang lumitaw. May hawak siyang baso ng tubig, ngunit ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala. Sa halip may isang mapait na ngisi sa kanyang mga labi na hindi ko kailanman nakita sa loob ng maraming taon naming pagsasama mula noong kami ay mga bata pa sa ampunan. Gising ka na pala, Teresa, ang malamig niyang bati. Hindi niya ako tinulungang bumangon. Nanatili siyang nakatayo sa paanan ng aking kama, pinapanood ang bawat hirap ko sa paghinga. Clara, ang mga anak ko nasaan sila? Ang nauuhaw kong tanong. Ang boses ko ay tila kinaskas na papel sa lalamunan. Lumapit siya nang bahagya inilapag ang baso sa table nang may tunog ng matigas na pagtama ng bubog sa kahoy. Patay na ang isa, Teresa. Hindi kinaya ng katawan mo ang operasyon dahil sa mga komplikasyong nangyari. Ang isa naman, ipinadala na sa isang pasilidad. Hindi mo na siya makikita. Tila huminto ang mundo ko. Anong sinasabi mo, maayos ang lahat bago ako manganak? Clara, nasaan ang bag ko? Ang hard drive ko? Isang malutong na tawa ang kumawala sa kanya. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang pamilyar na itim na hard drive, ang kaisa-isang ebidensya ng pandarayan ng mga ilustre na buwan ko ring pinaghirapang ipunin. Ito ba ang hinahanap mo? Sayang naman, Teresa. Masyado kang naging kampante sa akin. Hindi mo ba naisip na sa loob ng 5 taon na pagiging anino mo, pagod na akong makita kang umaangat habang ako ay nananatiling utusan mo lang? Ibinenta mo ako, Clara, sa mga ilustre. Ang tanong ko, pilit na pinapanatili ang lamig ng aking boses sa kabila ng nadudurog kong puso. Hindi lang sa mga ilustre, kundi kay Bianca Valderrama. Alam mo ba, Teresa, masunurin ang mga gamot na ipinalit ko sa bitamina mo? Iyon ang dahilan kung bakit ka napaaga ng panganak. At ang anak mo na akala mo ay patay na, huwag kang mag-alala, magiging maayos ang buhay niya sa piling ni Bianca. Magiging tagapagmana siya ng mga Valderrama habang ikaw ay mabubulok dito bilang isang babaeng nagnakaw sa kumpanya at nagtaksil sa asawa. Inilabas ni Clara ang kanyang cellphone at itinapat sa mukha ko. Ang screen ay puno ng mga headline mula sa mga kilalang tabloid sa Manila. Reyna ng kasinungalingan, Teresa Ilustre, na huling nagnanakaw ng milyon sa sariling pamilya. Pagtataksil sa huling sandali ang madilim na lihim ng asawa ni Enzo Ilustre. Ang mga comment section ay punong-puno ng galit ng mga marites. Tinatawag akong ahas, manggagamit at masamang ina. Wala ka nang babalikan, Teresa. Ang pangalan mo ay kasing dumi na ng putik sa kalsada. At ang hard drive na ito ang huling piraso ng iyong pag-asa. Sa harap ng aking mga mata, kinuha ni Clara ang isang maliit na martilyo mula sa kanyang bag at buong lakas na hinampas ang hard drive hanggang sa madurog ang mga piyesa nito. Napanood ko ang pagkadurog ng aking mga taon ng paghihirap. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, naramdaman ko ang pagtigas ng aking mga panga. Hindi niya alam na ang singsing na suot ko pa rin ay naglalaman ng mas mahalagang ebidensya, ang pag-amin mismo ni na Enzo at Consuelo. Tapos na ang papel mo rito, sabi ni Clara habang inaayos ang kanyang buhok. May sasakyan na magdadala sa iyo sa isang lugar kung saan wala nang makakakilala sa iyo. Magpasalamat ka at hinayaan ka pang mabuhay ni Doña Consuelo. Lumabas siya ng silid nang hindi man lang lumingon. Maya-maya pa pumasok ang 2 lalaking nakasuot ng pang-security
at sa pilitan akong binuhat mula sa kama sa kabila ng pagdurugo ng aking mga tahi. Wala akong lakas para lumaban ng pisikal, ngunit ang aking isip ay nagsimulang bumuo ng isang listahan. Isang listahan ng mga taong kailangang magbayad. Ipinasok nila ako sa likod ng isang madilim na van. Habang umaandar ang sasakyan sa gitna ng baha at ulan sa kalsada ng Maynila, dahan-dahan kong hinaplos ang aking wedding ring. Clara Enzo Consuelo, akala nyo ay ito na ang katapusan ko. Ngunit simula pa lang ito ng inyong bangungot. Pagkalipas ng ilang oras, itinigil ang sasakyan sa harap ng isang abandonadong bodega. Bago nila ako tuluyang itapon sa loob, narinig ko ang balita sa radyo ng driver. Isang espesyal na pagbati para sa pag-iisang dibdib ni Enzo Ilustre at Bianca Valderrama na gaganapin bukas sa isang pribadong yate. Isang engrandeng pagdiriwang para sa bagong simula ng pamilya Ilustre. Naiwan ako sa dilim, ang tanging liwanag ay ang kidlat sa kalangitan. Ngunit sa loob ko isang mas matinding apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi titigil hanggat hindi nagiging abo ang lahat ng nagtangkang sumira sa akin. Ang sahig ng abandonadong bodegang ito ay tila isang dambana ng kalawang at dumi, kung saan ang bawat minuto ay tila isang taon ng pagdurusa. Ramdam ko ang malapot na dugo na nanunuot sa aking damit mula sa aking mga tahi, ngunit mas ramdam ko ang lamig ng aking desisyon. Hindi ako mamamatay dito, hindi sa kamay ng mga taong itinuring kong pamilya. Isang matalas na liwanag mula sa labas ang biglang humiwa sa kadiliman ng bodega. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga gulong na gumagapang sa graba na sinundan ng marahang pagbukas ng pinto ng isang sasakyan. Hindi ito ang bulok na van na nagdala sa akin dito. Ito ay tunog ng isang mamahaling makina, isang hudyat ng kapangyarihan. Isang lalaki ang pumasok, ang kanyang bulto ay nababalot ng liwanag mula sa likuran. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa semento ay may dalang awtoridad, isang ritmo na tila nagpapahinto sa pag-ikot ng mundo. Huminto siya sa harap ko, ang bango ng mamahaling pabango at tabako ay humalo sa amoy ng amag sa paligid. Teresa Ilustre, o dapat ko bang sabihing Teresa Villacour? Ang boses niya ay kasing talim ng labaha, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Pilit kong iminulat ang aking mga mata at tumingala sa kanya. Sa kabila ng 11 dilim, nakita ko ang kanyang mga mata, matalino, mapanuri at walang emotion. Ito si Attorney Jomari, ang tanyag na shark ng mga korte sa Manila, ang lalaking kayang magpabagsak ng mga korporasyon sa isang kumpas lang ng kamay. Sino ka? Bakit mo alam ang pangalang yan? Ang tanong ko, habang pilit kong tinitiis ang hapdi sa aking katawan. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, lumuhod siya sa harap ko at naglabas ng isang lumang litrato mula sa kanyang dekalidad na Amerikana. Ito ang iyong ina, si Maria, at ang lalaking kasama niya ay si Don Tomas Villacour, ang lalaking 5 taon nang naghahanap sa kanyang nawawalang apo. Tinitigan ko ang litrato. Ang babaeng nasa larawan ay may parehong mga mata, gaya ng sa akin, mga matang puno ng pangarap na nauwi sa trahedya. Anong kailangan mo sa akin, Attorney Jomari? Hindi ka napunta rito para lang maging isang anghel na tagapagligtas. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tama ka, hindi ako naniniwala sa mga anghel. Naniniwala ako sa investment. Iniligtas kita dahil kailangan ko ang kapangyarihan ng mga Villacour upang wasakin ang mga Ilustre. At kailangan mo ako upang makuha ang hustisya para sa iyong mga anak. Inabot niya ang kanyang kamay sa akin. Hindi ito isang paanyaya para sa awa, kundi isang kontrata para sa digmaan. Mula sa oras na ito, ang Teresa na kilala nila ay patay na. Ang babaeng martir, ang asawang sunod-sunuran, ay nabaon na sa ilalim ng bodegang ito. Paglabas mo rito, ikaw na ang magiging pinakamalakas na bagyo na tatama sa buhay ni Enzo at Doña Consuelo. Tiningnan ko ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin ako sa aking sariling mga kamay na puno ng dumi at dugo. Wala na akong takot. Wala na akong pag-aalinlangan. Kung kailangan kong maging demonyo upang mabawi ang aking mga anak at mapabagsak ang mga nagtaksil sa akin, gagawin ko. Tinanggap ko ang kanyang kamay. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at matatag. Turuan mo ako, Jomari. Turuan mo akong maging kasing talim mo. Gusto kong makita silang lumuluha ng dugo habang pinapanood ang pagguho ng kanilang mundo. Iyan ang gusto kong marinig. Ang tugon niya habang tinutulungan akong tumayo.
Isinakay niya ako sa kanyang itim na SUV. Habang papalayo kami sa bodega, nakita ko sa side mirror ang apoy na nagsisimulang tumupok sa gusaling iyon. Isang simbolikong pagtatapos ng aking lumang buhay. Sa loob ng sasakyan, binuksan ni Jomari ang isang tablet at ipinakita ang live stream ng kasal ni na Enzo at Bianca. Magsaya kayo sa ngayon, ang bulong ko sa aking sarili, habang nakatingin sa mukha ni Enzo sa screen. Ang aking wedding ring ay dahan-dahan kong hinubad at ibinigay kay Jomari. Ingatan mo yan ang magiging unang pako sa kabaong ng mga ilustre. Pumikit ako hindi upang matulog, kundi upang ihanda ang aking isipan sa 5 taon ng pagpapalakas. 5 taon na puno ng pagpaplano, pagsasanay, at pagbuo ng isang imperyo na wawasak sa lahat ng humarang sa aking landas. 5 taon, sapat na panahon para mabulok ang isang bangkay at sapat na ring panahon para pandayin ang isang biktima tungo sa pagiging isang maninila. Nakatingin ako sa aking refleksyon sa malaking salamin ng aking penthouse sa Makati. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi na ang payat at dugo ang Teresa na iniwan sa isang abandonadong bodega. Ang suot ko ay isang pasadyang itim na terno na kasing talim ng aking mga plano. Ang aking buhok ay maingat na nakaayos at ang bawat hiyas sa aking leeg ay simbolo ng bawat tagumpay na nakuha ko sa ilalim ng gabay ni Don Tomas Villacour. Handa na ang lahat, Madam T. Ang boses ni Jomari mula sa aking likuran. Nanatili siyang tapat na anino sa loob ng 5 taon, bagaman alam kong may sarili siyang laro. Ang pamilya ilustre ay nasa bingit na ng bangkarota. Ngayong gabi ang kanilang huling pagtatangka na isalba ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng isang auction ng kanilang mga huling lupain. Mabuting ang maikli kong tugon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang isinusuot ko ang aking mga itim na guwantes. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang lupang tinatayuan nila ay hindi na sa kanila. Pagdating namin sa Marangyang Hotel kung saan gaganapin ang auction, tila huminto ang mundo nang pumasok ako sa ballroom. Ang bawat mata ay nakatuon sa akin. Ang misteryosong Madam T, ang kinatatakutang chairman ng Villacour Group. Sa dulong bahagi ng silid nakita ko sila. Si Enzo na ngayon ay mukhang pagod at may mga lamat na sa kanyang kagwapuhan at si Bianca na pilit na itinatago ang kanyang pagkabalisa sa likod ng makapal na makeup at mamahaling alahas. Sa gitna nila ay si Doña Consuelo na nananatiling matikas, ngunit bakas na ang desperasyon sa kanyang mga mata. Nagsimula ang bidding para sa pinakamahalagang ari-arian ng mga ilustre, ang kanilang family estate. 20 million pesos. Simula ng isang negosyante. 30 million pa. Mabilis na sagot ni Enzo. Ang boses niya ay nanginginig. Alam kong iyon na ang huling perang natitira sa kanilang pamilya. 50 million ang malamig kong boses ang pumailan lang sa buong silid. Lumingon ang lahat sa akin. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Enzo, tila pilit na inaalala kung saan niya narinig ang boses na iyon. Itinaas niya muli ang kanyang bid card. 60 million, 100 million puwan. Mariin kong sabi sabay tingin ng diretso sa kanyang mga mata. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa ballroom. Walang sino man ang nangahas na humigit sa aking alok. Ang martilyo ng auctioneer ay tumama ng 3 beses sa mesa na tila mga pako sa kabaong ng pamilya ilustre. Matapos ang programa habang naglalakad ako, patungo sa labas, hinarangan kami ni Enzo at ng kanyang ina. Madam T. Ang tawag ni Enzo, ang boses niya, ay puno ng pilit na paggalang. Maaari ba kaming makausap? Ang lupang binili niyo, yan ang puso ng aming pamilya. Marahil ay maaari tayong magkaroon ng kasunduan. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Ang distansya sa pagitan namin ay 5 taon ng pait at galit. Nang tanggalin ko ang aking itim na salamin, nakita ko ang biglang pagputla ng kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa gulat. Teresa, ang nauutal niyang bigkas. Sino ang tinatawag mong Teresa, Mr. Ilustre? Ang tanong ko, ang boses ko ay kasing lamig ng hangin galing sa dambana. Ang Teresa na kilala niyo ay matagal nang namatay sa mesa ng operasyon na iniwan niyo sa dilim. Lumapit si Doña Consuelo, ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at takot. Paanong naging ikaw ang chairman ng Villacour? Dahil sa bawat pagkakataong tinangka niyo akong tapakan.
Nakalimutan nyo ang isang bagay. Ang mga Villacour ay hindi marunong sumuko. Ang mitya kong sagot. Tumingin ako kay Bianca na nakatayo sa likuran ni Enzo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Kumusta ang anak niyo, Bianca? Sana ay maayos ang kanyang paglaki sa ilalim ng inyong mga kasinungalingan. Napaatras si Bianca, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Hinawakan ni Enzo ang aking braso, isang desperadong kilos na agad kong iwinaksi ng may matinding pandidiri. Teresa, makinig ka. Nagawa ko lang iyon dahil sa kumpanya, ang pagmamakaawa ni Enzo. Maaari nating pag-usapan ito, pamilya pa rin tayo. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tawang walang halong saya, kundi puno ng pangungutya. Kinuha ko ang aking business card mula sa aking pitaka, at marahan itong inilagay sa bulsa ng kanyang Amerikana. Huwag mong gamitin ang salitang pamilya sa harap ko, Enzo. Dahil mula sa araw na ito, bawat hininga na kukunin nyo, bawat sentimong gagastusin nyo, at bawat gabing matutulog kayo sa bahay na iyan, ay nasa ilalim ng aking control. Tinalikuran ko sila ng walang pag-aalinlangan. Naririnig ko ang galit na sigaw ni Doña Consuelo at ang pagsusumamo ni Enzo sa aking likuran, ngunit wala itong epekto sa akin. Habang papasok ako sa aking sasakyan, tumingin ako kay Jomari. Ipadala mo ang eviction notice sa kanila bukas ng umaga, ang utos ko. Gusto kong malaman nila kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng tahanan sa gitna ng ulan. Masusunod, madam, ang sagot ni Jomari. Ngunit bago niya isara ang pinto, may iniabot siyang isang maliit na sobre sa akin. May natanggap tayong ulat mula sa ating espiya sa loob ng mansyon ng mga ilustre. Mukhang may itinatago silang isang bata sa attic na hindi kailanman inilalabas. Kumabog ang aking puso. Ang aking kamay ay nanginginig habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay isang malabong litrato ng isang bata na nakatingin sa bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, mga matang kasing itim ng sa akin. Ang pinto ng aking opisina ay bumukas ng marahas. Lumikha ito ng isang malakas na paghampas sa dingding na tila isang hudyat ng nalalapit na gulo. Hindi ko na kailangang tumingin pa upang malaman kung sino ang nangahas na pumasok nang walang pahintulot. Ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng lumang pulbo ay sapat na upang ipakilala ang babaeng nasa harap ko ngayon. Si Doña Consuelo Ilustre ay nakatayo doon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit habang ang kanyang mukha ay kasing pula ng kanyang lipstick. Sa likuran niya nakasunod si Bianca na pilit nagpapakita ng awtoridad, ngunit bakas ang takot sa kanyang mga mata. Wala kang utang na loob, Teresa. Ang sigaw ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pagkapahiya. Matapos ka naming kupkupin, matapos kang bigyan ng pangalan ng mga ilustre, ito ang isasagot mo sa amin. Gagamitin mo ang pera ng mga Villacour upang bastusin ang aming pamilya. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking gintong ballpen sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama nito sa salamin ay tila isang maliit na kulog sa gitna ng katahimikan ng silid. Sumandal ako sa aking selyang katad at tinitigan ang matanda ng may malamig na pagtutuya. Utang na loob, Doña Consuelo. Ang mahinahon kong tanong. Ang boses ko ay walang bahid ng galit. Tila ba nagbabasa lang ako ng isang boring na ulat. Ilang gabi akong hindi natulog para lang ayusin ang mga utang nyo sa Kongdet. Ilang milyon ang kinita nyo mula sa aking pagod habang itinuturing nyo akong isang basahan sa loob ng inyong mansyon. Kung may utang na loob man dito, iyon ay kayong mga ilustre sa akin. How dare you, sabat ni Bianca, ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagmamayabang. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Si Enzo ang nagbigay sa iyo ng buhay na pinangarap mo lang noon. Ang buhay na binuo sa kasinungalingan, Bianca. Ang sagot ko habang binubuksan ang isang makapal na folder sa aking mesa. Narito ang listahan ng bawat sentimong ninakaw ni Doña Consuelo mula sa pondo ng mga empleyado sa loob ng 5 taon. Narito rin ang mga dokumento ng ilegal na paglilipat ng ari-arian na ginawa niyo bago ang kasal niyo ni Enzo. Sa tingin niyo ba bakit walang bangko ang gustong magpahiram sa inyo ngayon? Dahil bawat pinto nakakatukan niyo ako na ang may-ari. Nakita ko ang pagputla ni Doña Consuelo. Ang kanyang matikas na tindig ay unti-unting humina. Alam niyang hindi na ito ang Teresa na maaari niyang takutin sa isang kumpas lang ng kamay. Gusto niyo ng kasunduan? Ang patuloy ko habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa kanila. Bawat hakbang ng aking sapatos sa tiles
ay tila isang hudyat ng kanilang pagbagsak. Iwan niyo ang mansyon bukas ng alas 8 ng umaga. Dalhin niyo lang ang inyong mga damit. Lahat ng gamit sa loob ng bahay na iyan, ang mga chandelier, ang mga antique na muebles, kahit ang mga kubyertos, ay pag-aari na ng Villacor Group. Hayop ka, Teresa, ang huling sigaw ni Doña Consuelo, bago siya tuluyang mapaupo sa sofa dahil sa panghihina. Hindi ko sila pinansin. Sa halip lumingon ako kay Bianca at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang aking tingin ay tila isang x-ray na pilit binubutas ang kanyang mga sikreto. Siya nga pala, Bianca, narinig kong may bata kayong itinatago sa atik ng mansyon. Isang batang hindi kailanman nakikita ng publiko. Sino ang batang iyon? Nakita ko ang matinding takot sa mga mata ni Bianca. Ang kanyang kamay ay biglang napahawak sa kanyang leeg, isang senyales ng matinding pagkabalisa. Wala kang alam, anak ko siya. Anak namin siya ni Enzo. Talaga ang mitya kong sagot. Kung gayon, bakit tila takot na takot ka? Kung anak niyo siya, dapat ay ipinagmamalaki niyo siya sa buong mundo gaya ng ginagawa ng mga ilustre sa lahat ng kanilang tagumpay. Tinalikuran na nila ako nang mabilis tila ba tinatakasan ang isang masamang panaginip. Pagkasara ng pinto, pumasok si Jomari mula sa gilid na pinto. Ang kanyang mukha ay seryoso, hawak ang isang tablet. Madam, may bago tayong problema, ang sabi ni Jomari. Ang bata sa attic. Balak nilang ilabas ng bansa ngayong gabi. May pribadong flight na nakaschedule patungong Spain. Kumabog ang aking dibdib. Ang aking kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng aking mesa. Hindi ko hahayaang mawala muli ang pagkakataong ito. Kung ang batang iyon ang aking anak, gagawin ko ang lahat upang pigilan sila. Ihanda ang sasakyan, Jomari. Ang utos ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Huwag mong hayaang makaalis ang eroplanong iyon. At tawagan mo ang ating mga contact sa airport. Sabihin mo may suspect ng kidnapping na papalabas ng bansa. Paano kung hindi siya ang anak mo, madam? Ang tanong ni Jomari. Tumingin ako sa labas ng bintana sa nagdidilim na kalangitan ng Maynila. Kahit hindi siya ang anak ko, ililigtas ko siya mula sa mga kamay ng mga halimaw na iyon, dahil walang bata ang dapat lumaki sa ilalim ng anino ng mga ilustre. Habang naglalakad kami patungo sa elevator, isang text message ang pumasok sa aking phone mula sa isang hindi kilalang numero. Madam T, hindi lang isa ang batang itinatago nila. Hanapin mo ang lumang orphanage sa Bataan. Doon mo makikita ang katotohanang matagal na nilang ibinaon. Ang kalsada patungong airport ay tila isang mahabang ahas na bumabalot sa aking lalamunan. Ang bawat pagpreno ng SUV ni Jomari sa gitna ng trapiko ng Maynila ay nagpapatindi sa kaba sa aking dibdib. Nakatingin ako sa bintana, pinapanood ang pagpatak ng ulan na tila mga luhang hindi ko na hinayaang pumatak mula sa aking mga mata. Huminahon ka, madam. Ang malamig na tinig ni Jomari. Ang kanyang mga kamay ay matatag sa manibela, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Naka-hold na ang flight. Hindi sila makakaalis nang hindi dumadaan sa aking mga contact. Tumingin ako sa kanya. May kung anong nagtulak sa akin na pagmasdan. Ang kanyang profile, ang matangos na ilong, ang mga panga na laging nakakuyom, at ang paraan ng kanyang pagsasalita na laging may kasamang dobleng kahulugan. Bakit nga ba siya naririto, isang tanyag na abogado, mayaman, makapangyarihan? Bakit siya naglaan ng 5 taon para sa isang babaeng nakita lang niya sa isang abandonadong bodega? Jomari, ang tawag ko, ang boses ko, ay halos pabulong ngunit matalas. Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo tinaya ang lisensya mo para sa paghihiganti ko? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Sabi ko na sa iyo, madam, isa itong investment. At ang pamilya ilustre, mayroon silang utang sa akin na higit pa sa pera. Nang makarating kami sa pribadong hangar, tumambad sa amin ang isang eksena ng kaguluhan. Naroon si Bianca namumutla at pilit na nakikipagtalo sa mga security guard. Sa kanyang tabi ay isang yaya na may dalang malaking carrier, ngunit nang lapitan namin ito, tanging mga mamahaling gamit at isang manika ang laman nito, isang decoy. Nasaan ang bata, Bianca? Ang tanong ko, habang mabilis akong lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang balikat, nang mahigpit ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. Wala akong alam, wala kaming dalang bata. Ang sigaw niya, ang kanyang boses, ay tila isang nasirang plaka. Teresa, nabubaliw ka na pinapahiya mo kami sa buong mundo? Binitawan ko siya ng may matinding pandidiri.
Lumingon ako kay Jomari na nakatayo lang sa malayo, hawak ang kanyang cellphone. May kausap siya at ang kanyang tono ay tila nag-uutos hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang amo. Nang mapansin niyang nakatingin ako agad niyang ibinaba ang telepono at lumapit sa akin. Nalinlang tayo, madam. Mukhang dinala na nila ang bata sa ibang lokasyon bago pa tayo makarating, ang sabi niya. Ang kanyang tono ay puno ng panghihinayang, ngunit may isang kislap sa kanyang mga mata na nagpakaba sa akin. Pagbalik namin sa aking opisina sa Villacourt Tower, nanatiling tahimik ang paligid. Kunwari ay pumasok ako sa aking private lounge upang magpahinga, ngunit sa halip ay maingat kong binuksan ang pintong nag-uugnay sa opisina ni Jomari. Alam kong wala siya roon dahil may kinausap siyang mga tauhan sa baba. Ang aking mga kamay ay dahan-dahang lumapit sa kanyang safe na nakatago sa likod ng isang painting. Sa loob ng 5 taon, nakabisado ko ang kanyang bawat galaw pati na ang code na ginagamit niya. Ang tunog ng pagpihit ng lock ay tila isang malakas na pintig ng puso sa gitna ng katahimikan. Bumukas ang safe. Sa loob ay walang mga ginto o pera. Sa halip may isang makapal na folder na may tatak ng Pamilya Ilustre. Sa loob nito nakita ko ang isang lihim na hindi ko kailanman inasahan. Isang birth certificate ng isang lalaki, si Jomari. Ang nakalagay na ina ay si Consuelo Ilustre. Napaatras ako, ang aking hininga ay tila nabara sa aking lalamunan. Si Jomari ay isang ilustre. Ang taong tumulong sa akin na wasakin sila ay bahagi ng kanilang pamilya. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Jomari, ang kanyang anino ay humahaba sa sahig hanggang sa maabot ang aking paanan. Hindi siya nagulat. Sa halip marahan niyang isinara ang pinto at naglakad patungo sa akin. Ang bawat hakbang niya ay tila isang banta. Madam, may mga bagay na mas mabuting manatiling nakatago. Ang sabi niya, ang boses niya ay malambot, ngunit may dalang panganib. Hindi ako natakot. Sa halip tumayo ako ng tuwid at tinitigan siya. Inabot ko ang kanyang pisngi, isang haplos na tila lason. Kaya mo ba silang wasakin, Jomari, o ginagamit mo lang ako upang makuha ang iyong bahagi sa trono ng mga ilustre? Isang tensyon na kasing talim ng kuryente ang namagitan sa amin. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, halos masakit. Ang trono ay wala sa aking plano, Teresa. Ang gusto ko ay makita ang aking ina na lumuluhod sa harap mo, dahil iyon lang ang tanging paraan upang maramdaman niya ang sakit ng pag-abandona na ginawa niya sa akin. Binitawan niya ang aking kamay at may inilapag na isang dokumento sa ibabaw ng mesa. Isang birth certificate ng isang bata na ipinanganak 5 taon na ang nakalilipas. Sa ibaba nito ang pirma ng saksi ay hindi si Enzo, hindi si Consuelo, kundi si Attorney Jomari. Nahanap na po namin ang lokasyon ng pangalawang bata, ang dugtong niya. Ngunit kailangan mong magmadali. Dahil sa oras na ito, ibinebenta na siya ni Clara sa isang ampunan sa Bataan. Ang kalsada patungong Bataan ay tila isang madilim na lagusan na walang katapusan. Sa loob ng SUV, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang sementadong pader. Nakatingin ako sa labas, pinapanood ang mga puno na mabilis na naglalaho sa dilim, gaya ng tiwalang ibinigay ko kay Jomari na ngayon ay durog na rin. Bakit mo pinirmahan ang birth certificate ng anak ko bilang saksi, Jomari? Ang boses ko ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may talim ng isang scalpel. 5 taon mo itong itinago. 5 taon mong hinayaan na isipin kong patay na ang mga anak ko. Hindi inalis ni Jomari ang kanyang tingin sa kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang kanyang mga panga ay tila naninigas. Dahil kung nalaman mo agad, Teresa, hihinto ka sa paglaban. Gagamitin mo ang bawat hininga mo para hanapin sila sa halip na palakasin ang iyong sarili. Ang galit ang nagpatayo sa iyo mula sa hukay. Ang paghihiganti ang nagbigay sa iyo ng korona ng mga Villacourt. Huwag mong gamitin ang sakit ko para bigyang katwiran ng iyong mga lihim, ang mitya kong sagot. Ginamit mo ako bilang bala para sa baril mo laban kay Consuelo. Huwag mong kalimutan, Jomari, marami akong alam tungkol sa mga illegal na transaksyon mo bago ka naging abogado ng aking lolo. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kitang mabubulok. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iyan ang babaeng hinubog ko. Ang babaeng hindi na marunong magtiwala kahit sa sarili niyang anino. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang luma
at tila abandonadong gusali sa liblib na bahagi ng bataan. Ang karatula ay kupas na halos hindi na mabasa ang mga salitang St. Jude's Home for the Forgotten. Ang tunog ng pagpatak ng ulan sa mga tuyong dahon ay ang tanging musikang sumasalubong sa amin. Sa loob ng isang maliit at madilim na opisina, nakaupo si Clara. Mukha siyang pagod, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng paranoia. Sa kanyang harap ay isang tumpok ng pera at isang travel document. Nang bumukas ang pinto, mabilis na tumayo si Clara. Ang kanyang mga kamay ay agad na itinago ang pera. Ngunit nang makita niya ang kanyang mukha, ay naging kasing puti ng abo. Teresa, ang nauutal niyang bigkas. Paano mo ako nahanap? Hindi ako nagsalita. Naglakad ako patungo sa kanya, ang bawat hakbang ng aking stilettos sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan. Kinuha ko ang travel document sa ibabaw ng kanyang mesa at marahan itong pinunit sa harap ng kanyang mukha. Akala mo ba ay makakatakas ka pagkatapos mong ibenta ang dugo at laman ko, Clara? Ang tanong ko. Ang boses ko ay malamig, walang emosyon, tila ba kinakausap ko lang ang isang basurang nakaharang sa aking daan. Ginawa ko lang iyon dahil natatakot ako kay Doña Consuelo. Ang pagsisinungaling niya pilit na umiiyak upang makuha ang aking awa. Teresa, patawarin mo ako. Kinuha nila ang pamilya ko, pinagbantaan nila ang buhay ko. Isang malakas na tunog ng aking palad na tumama sa mesa ang nagpahinto sa kanyang pag-arte. Huwag mong subukang gamitin ang gaslighting sa akin. Alam ko ang bawat sentimong tinanggap mo mula kay Bianca. Alam ko na ikaw mismo ang nagmungkahi na itapon ang isa sa mga anak ko sa ampunang ito upang magkaroon ka ng pera para sa iyong bisyo. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ko ang kanyang panga at pinuwersa siyang tumingin sa aking mga mata. Nasaan ang anak ko, Clara? Ibigay mo sa akin ang katotohanan o sisiguraduhin kong ang ampunang ito ang magiging huling lugar na makikita mo bago ka mabulok sa kulungan. Nanginig ang kanyang buong katawan. Wala na siya rito. Kinuha siya ni Jomari, 3 taon na ang nakalilipas. Teresa, si Jomari, hindi mo siya kilala. Hindi siya ang tagapagligtas na inaakala mo. Lumingon ako kay Jomari na nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mukha ay nananatiling misteryoso sa ilalim ng anino. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging kasing bigat ng bakal. Totoo ba, Jomari, Kau? Ang tanong ko, ang aking puso ay tila isang bombang malapit ng sumabog. Hawak mo ang anak ko sa loob ng 3 taon. Imbes na sumagot, inilabas ni Jomari ang kanyang baril at itinuro ito kay Clara. Masyado kang madaldal, Clara. Sabi ko sa iyo, tapusin na natin ang usapang ito. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas ng gusali. Ang pinto ay biglang bumukas at pumasok ang isang grupo ng mga armadong lalaki na may suot na insignia ng mga ilustre. Sa gitna nila ay si Enzo, may hawak na baril at ang kanyang mukha ay puno ng baliw na determinasyon. Ibigay niyo sa akin ang bata at walang mamamatay ngayong gabi, ang sigaw ni Enzo. Teresa, huwag kang maniwala kay Jomari. Siya ang pumatay sa doktor na nagpaanak sa iyo upang walang makapagsalita. Nasa gitna ako ng 2 traidor. Ang lalaking minahal ko noon at ang lalaking nagbangon sa akin mula sa kamatayan. Pareho silang may hawak na baril at pareho silang may hawak na mga lihim na wawasak sa akin. Ang malamig na dulo ng baril ni Enzo ay nakaturo sa akin habang ang anino ni Jomari ay nananatiling matatag sa aking likuran. Sa gitna ng masukal at maulanhon na silid na ito, sa bataan, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng kalinawan. Ang 2 lalaking ito, ang isa ay pumatay sa aking puso at ang isa naman ay nagnakaw sa aking huling 5 taon, ay parehong nagaangkin ng katotohanang sila ang may hawak sa akin. Isang maikli at matalim na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Hindi ito tawa ng isang baliw, kundi tawa ng isang babaeng sa wakas ay nakita ang kabuuan ng laro. Ibaba mo ang baril na iyan, Enzo. Ang utos ko. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Sa halip, ito ay puno ng awtoridad na nagpatahimik sa ingay ng ulan. Masyado kang madrama para sa isang lalaking wala ng pambili kahit ng bala pagkatapos ng linggong ito. Ang mga tauhang dala mo. Alam mo ba kung kaninong pera ang nagpapakain sa kanila ngayong gabi? Bahagyang nanginig ang kamay ni Enzo. Teresa, pakinggan mo ako. Iniligtas kita mula sa kahihiyan noon, si Jomari.
Ginagamit ka lang niya upang pabagsakin ang nanay ko dahil sa galit niya. At ginamit mo ako upang isalba ang bumabagsak mong kumpanya, ang mitya kong sagot. Tumingin ako sa mga security guard na nasa likuran niya. Mga kuya, ang sweldo nyo para sa buwan na ito ay galing sa Villacor Group. Kung gusto nyo pang makauwi sa mga pamilya nyo nang may laman ang bulsa, alam nyo na kung sino ang dapat ninyong sundin. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ng mga lalaki. Ang kapangyarihan ng pera ay mas matatag kaysa sa anumang katapatan sa isang ilustre. Dahan-dahan silang napaatras, iniwan si Enzo na mag-isang nakatayo sa gitna ng silid. Lumingon ako kay Jomari. Ang kanyang baril ay nakaturo pa rin kay Clara, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. 3 taon, Jomari. 3 taon mong hinawakan ng anak ko. Nasaan siya? Ligtas siya, Teresa. Ang sagot ni Jomari, ang boses niya ay nananatiling kalmado. Nasa isang lugar siya na hindi kailanman maaabot ng mga ilustre. Inilayo ko siya dahil alam kong gagamitin siya ni Consuelo bilang alas laban sa iyo. Inilayo mo siya dahil gusto mong ikaw ang maging tanging alas ko, ang sigaw ko. Isang matinding galit ang sumabog sa loob ko. Lumapit ako kay Jomari at hinarap ang dulo ng kanyang baril. Ibigay mo sa akin ang address. Ngayon din. Biglang tumayo si Clara mula sa kanyang pagkakasalampak at mabilis na tumakbo patungo sa bintana. Ang tunog ng nababasag na salamin ay bumasag sa tensyon. Bago pa man makaputok si Jomari, isang malakas na tunog ng sirena ng pulisya ang umaling-awngaw mula sa malayo. Tinawagan ko ang mga awtoridad bago pa tayo makarating dito. Ang sabi ko kay Jomari habang tinititigan ko ang kanyang pagkagulat. Akala mo ba ay papasok ako rito nang ikaw lang ang kasama? Sa loob ng 5 taon, tinuruan mo akong huwag magtiwala. Ngayon panoorin mo kung paano ko gagamitin ang aral na yon laban sa iyo. Mabilis na pumasok ang mga pulis sa loob ng opisina. Dinakip nila si Enzo na tila isang basang sisiw at si Clara na nagtatangkang tumakas sa likod ng gusali. Ngunit bago pa man nila mahawakan si Jomari, may iniabot siyang isang maliit na susi sa akin. Ang address ay nasa loob ng iyong wedding ring, Teresa. Ang recorder na ginamit mo noon, may GPS chip iyon na ako mismo ang naglagay, ang bulong ni Jomari bago siya payapang nagpaubaya sa mga pulis. Hindi kita kaaway, Teresa, ngunit kailangan mong matutunang lumipad ng mag-isa. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Hawak ko ang susi at sa loob ng aking isipan, isa-isa nang nabubuo ang mga piraso ng puzzle. Ngunit bago ako makalabas ng gusali, isang tawag ang pumasok sa aking cellphone. Madam T, ang boses ay mula kay Bianca. Hingal na hingal siya at may tunog ng iyak ng bata sa background. Nasa akin ang isa pang kambal. Kung gusto mo siyang makitang buhay, pumunta ka sa Songdet ngayong gabi. Mag-isa ka lang. Kung hindi, susunugin ko ang gusaling ito kasama ang iyong anak. Ang aking hininga ay tila huminto. Ang Songdet ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng aking paghihirap. Ang lugar na simbolo ng aking pagsasakripisyo. Huwag mong sasaktan ang anak ko, Bianca. Ang malamig kong banta. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay naging kasing talim ng bakal. Dahil kapag ginawa mo iyon, sisiguraduhin kong ang impyerno ang magiging pinakamagandang lugar na mapupuntahan mo. Chapter 10. Ang amoy ng luma at maalikabok na tela ay humahalo sa masangsang na amoy ng gasolina sa loob ng Songdet, ang lugar na minsang naging simbolo ng aking pagsisikap. At ngayon ay nakatadhana ng maging mitya ng aking huling pagsubok. Ang bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo ay lumilikha ng isang malalim at nagbabadyang tunog sa sementadong sahig. Nandito na ako, Bianca, ipakita mo ang sarili mo, ang sigaw ko. Ang boses ko ay hindi nanginginig, bagkus ay kasing talim ng isang punyal na humihiwa sa katahimikan. Mula sa itaas na palapag lumitaw si Bianca. Ang kanyang marangyang damit ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Sa kanyang paanan ay isang basket kung saan narinig ko ang mahinang iyak ng isang sanggol, ang aking anak. Hawak ni Bianca ang isang lighter at ang apoy nito ay sumasayaw sa gitna ng kadiliman, tila nanunukso. Huwag kang lalapit, Teresa! Ang tili ni Bianca, ang kanyang boses, ay pumapaos sa matinding emosyon. Akala mo ba ay ikaw lang ang pwedeng manalo? Inagaw mo sa akin ang lahat. Ang mansyon, ang pera, ang asawa ko. Ngayon kukunin ko rin sa iyo ang pinakamahalaga sa buhay mo. Wala akong inagaw sa iyo, Bianca. Ang malamig kong sagot.
Habang dahan-dahan akong lumalapit, pinapanatili ang aking mga mata sa apoy na hawak niya. Binili ko ang mga bagay na hindi nyo kayang pangalagaan dahil sa inyong kasakiman. At tungkol kay Enzo, isang basura ang itinapon ko na ikaw ang pumulot. Kung sa tingin mo ay tagumpay ang tawag doon, nagkakamali ka. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Bianca. Matalino ka talaga, no? Pero tignan natin kung gaano ka katalino kapag naging abo ang Chongdet na ito kasama ang mana mo. Ibaba mo ang lighter na iyan, Bianca. Ang utos ko. Huminto ako sa tapat ng isang lumang makina ng pananahi. Alam mo ba kung bakit hindi mo kailanman nakuha ang pagmamahal ni Consuelo? Dahil baog ka, hindi. Dahil kahit kailan ay hindi mo natutunang maging isang tunay na ilustre. Ang mga ilustre ay hindi sumusuko sa apoy, sila ang gumagawa ng apoy. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto. Sa likuran ni Bianca ang narinig. Lumabas si Doña Consuelo, hingal na hingal, at ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot. Ngunit hindi ang kaligtasan ni Bianca ang kanyang pakay. Bianca, ibigay mo sa akin ang bata, ang sigaw ni Doña Consuelo. Yan ang huling pag-asa ng dugo ng mga ilustre. Huwag mong idamay ang apo ko sa kabaliwan mo. Apo mo'y... Ang pangungutya ni Bianca, lumingon siya sa matanda nang may pandidiri. Ngayong wala na kaming pera, ngayon mo sasabihing mahalaga ang batang ito, ginamit niyo lang ako. Ginamit niyo ang pera ng pamilya ko at nang maubos na itinapon niyo ako na parang basahan. Habang nagtatalo ang dalawang halimaw, dahan-dahan akong kumilos sa gilid ng mga pil ng tela. Ang bawat segundo ay tila isang oras sa aking pakiramdam. Nang itaas ni Bianca ang kanyang kamay, upang ihulog ang lighter sa sahig na basang-basa ng gasolina, mabilis kong kinuha ang isang mabigat na bulto ng tela at buong lakas na inihagis ito sa kanya. Tumama ang tela sa kanyang braso, dahilan upang lumipad ang lighter palayo sa gasolina. Ang tunog ng pagbagsak ni Bianca sa sahig ay sinundan ng mabilis kong pagtakbo patungo sa basket. Nayakap ko ang aking anak, sa wakas ang kanyang munting katawan ay mainit at ang kanyang iyak ay tila isang himig ng tagumpay sa aking mga tainga. Tapos na ang laro, Bianca. Consuelo. Ang sabi ko habang nakatayo ako nang matikas hawak ang aking anak. Ngunit bago pa man ako makalabas, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa basement. Ang buong gusali ay nanginginig at ang usok ay nagsimulang bumalot sa paligid. Mukhang may isa pang plano si Bianca na hindi ko inaasahan. Kung hindi ako magkakaroon ng buhay na gusto ko, walang sino man ang lalabas dito ng buhay. Ang sigaw ni Bianca habang gumagapang siya patungo sa isang control panel. Biglang bumagsak ang isang malaking poste ng kahoy. Nahaharangan ang kaisa-isang labasan. Ang apoy ay nagsimulang gumapang sa mga tuyong tela, lumilikha ng isang pader ng nagniningas na kamatayan sa paligid namin. Tumingin ako kay Doña Consuelo na ngayon ay nakaluhod at umiiyak sa takot, at kay Bianca na nawawala na sa sariling katinuan. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Ang aking isip ay mabilis na nag-iisip ng paraan, isang paraan na hindi lamang magliligtas sa amin, kundi magbibigay ng huling hustisyang nararapat sa gabing ito. Ang bawat hininga ko ay tila humihigop ng nagbabagang abo. Ang makapal na usok ay parang mga itim na kamay na sumasakal sa aking lalamunan, ngunit ang init ng munting katawan ng aking anak sa aking dibdib ang nagbibigay sa akin ng lakas na huwag sumuko. Ang paligid ay puno ng lagitik ng nasusunog na kahoy at ang pagbagsak ng mga debris mula sa kisame. Teresa, iligtas mo ako, huwag mo akong iwan dito. Ang boses ni Doña Consuelo ay nanginginig, puno ng desperasyon, habang nakaluhod siya sa gitna ng naglalagablab na pasilyo. Ang kanyang mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng apoy, ngunit wala itong halaga sa harap ng kamatayan. Huminto ako at lumingon sa kanya. Ang aking mukha ay nananatiling kalmado, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa apoy sa paligid. 5 taon na ang nakalilipas, Consuelo, iniwan mo ako sa isang mesa ng operasyon habang nag-aagaw buhay. Ngayon hinihiling mo ang habag na ipinagkait mo sa akin. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ko. Ang pagsusumamo niya, ang kanyang mga luha, ay gumagawa ng guhit sa kanyang mukhang puno ng abo. Wala ka nang ibibigay, Consuelo, dahil ang lahat ng sa iyo ay sa akin na. Ang malamig kong tugon. Hindi ko siya tinulungan, ngunit hindi ko rin siya hinayaang mamatay. Itinuro ko ang maliit na lagusan
sa ilalim ng conveyor belt na hindi pa naaabot ng apoy. Kung gusto mong mabuhay, gumapang ka. Ipakita mo ang katatagan na ipinagmamalaki mo bilang isang ilustre. Sa kabilang dako, si Bianca ay nakatayo sa gitna ng nagbabagsakang mga poste. Tumatawa siya ng walang katinuan habang ang apoy ay pumapalibot sa kanya. Walang lalabas dito, sabay-sabay tayong magiging abo. Ang tili niya bago isang malaking bahagi ng kisame ang bumagsak sa kanyang kinaroroonan. Ang kanyang sigaw ay agad na nabaon sa ingay ng pagguho. Hindi ko na nilingon ang naglalagablab na bahagi kung nasaan si Bianca. Bilang bagong may-ari ng sungdet na ito, alam ko ang bawat sulok at lihim na lagusan nito dahil ako mismo ang nagpaayos sa blueprint nito. Niyakap ko ang aking anak at mabilis na tinungo ang emergency exit sa likurang bahagi ng bodega. Nang sa wakas, ay mabuksan ko ang bakal na pinto, ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa akin. Napaluhod ako sa damuhan, hinihingal at basang-basa ng pawis at ulan. Ang trongdet sa aking likuran ay tuluyan ng nilamon ng apoy, isang higanteng sulo sa gitna ng kadiliman. Isang itim na sasakyan ang mabilis na huminto sa harap ko. Bumukas ang pinto at lumabas si Jomari. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala, isang emosyong bihira kong makita sa kanya. Ngunit hindi siya mag-isa. May karga siyang isang batang lalaki, na mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Teresa, ang tawag niya, ang boses niya ay nanginginig sa emotion. Narito na siya, ang iyong pangalawang anak. Nabitawan ko ang aking hininga. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Nilapitan ko si Jomari at dahan-dahang hinaplos ang mukha ng aking pangalawang anak. Ang dalawang kambal ay muling nagkasama. Ang aking puso na 5 taong naging bato ay tila natunaw sa sandaling iyon. Salamat, Jomari, ang bulong ko. Ngunit huwag mong isiping tapos na ang lahat sa atin. Tumingin si Jomari sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtanggap. Alam ko, madam, ang hustisya ay naisakatuparan na. Ngayon oras na para sa iyong panibagong simula. Sa di kalayuan, nakita ko ang pagdating ng mga ambulansya at pulis. Inilalabas nila si Doña Consuelo na puno ng paso at dumi habang ang mga bumbero ay pilit na inaapula ang apoy. Ang pangalan ng mga ilustre ay tuluyan ng naglaho sa usok ng gabing ito. Ngunit habang nakatingin ako sa aking mga anak, napansin ko ang isang bagay sa kamay ng batang karga ni Jomari. Isang maliit na locket na may pamilyar na simbolo, ang simbolong isang pamilyang mas makapangyarihan pa sa mga Villacor. Isang pamilyang hindi ko inakalang may kaugnayan sa aking nakaraan. Jomari, ang tanong ko, ang aking boses ay muling naging matigas. Sino ang nagbigay sa kanya ng locket na ito? Isang misteryosong ngiti ang sumilay kay Jomari bago siya sumagot. Yan ang susunod nating kabanata, Teresa. Ang iyong tunay na kalaban ay hindi ang mga ilustre, kundi ang taong nagtago sa iyo sa loob ng maraming taon. Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa Manila Bay ay nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa malawak na terrace ng mansyong Villacor. Ang bawat hampas ng alon sa pampang na naririnig mula sa malayo ay tila isang banayad na kanta na nagpapatulog sa ingay ng aking madilim na nakaraan. Wala na ang amoy ng usok, wala na ang hapdi ng mga sugat, at wala na ang bigat ng kadena ng pamilya ilustre. Nakatayo ako sa gitna ng terrace, suot ang isang simpleng puting bestido na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa aking kaliwa, ang aking anak na si Victor ay mahimbing na natutulog sa kanyang stroller, habang si Esperanza naman ay gising na gising at pinaglalaruan ang aking daliri. Ang tunog ng kanilang mahinang paghinga at ang munting tawa ni Esperanza ay sapat na upang malaman kung tama ang bawat desisyong ginawa ko. Narinig ko ang marahang tunog ng sapatos sa marmol na sahig sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Madam, tapos na ang paglilinis sa siyongdet, ang ulat ni Jomari. Ang kanyang boses ay may dalang kapayapaan na ngayon ko lang narinig sa loob ng 5 taon. Ang pundasyon ng Teresa's Haven ay sisimulan na bukas. Maraming mga ina mula sa probinsya ang nagpadala ng liham ng pasasalamat. Gusto nilang malaman kung kailan sila maaaring magsimulang mag-aral ng pananahi. Salamat, Jomari, ang sagot ko, habang pinapanood ko ang yunti-unting pagdilim ng kalangitan. Siguraduhin mong ang bawat babaeng papasok sa Haven ay makakatanggap ng proteksyong legal na hindi ko nakuha noon. Gusto kong malaman nila na ang pagiging biktima ay isang kabanata lamang, hindi ang buong kwento ng kanilang buhay. Tungkol kay Enzo,
Pagpapatuloy ni Jomari ang kanyang boses ay naging seryoso. Nagpadala siya ng liham mula sa kulungan. Humihingi siya ng pagkakataong makita ang mga bata kahit isang beses lang. Sinasabi niyang pinagsisisihan niya ang lahat. Isang mapait at maikling ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko ang isang piraso ng papel mula sa aking bulsa at dahan-dahan itong pinunit hanggang sa maging maliliit na piraso na tinangay ng hangin patungo sa dagat. Wala siyang anak na makikita rito, Jomari. Ang malamig kong tugon. Ang lalaking nag-iwan sa amin sa gitna ng unos ay walang karapatang sumilong sa ilalim ng aking araw. Sabihin mo sa kanya ang pinakamalaking parusa sa kanya ay hindi ang rehas ng kulungan, kundi ang katotohanang lalaki ang aking mga anak na hindi man lang alam ang kanyang pangalan. At si Doña Consuelo, ang tanong ni Jomari. Hayaan mo siya sa kanyang sariling mundo, ang sagot ko. Nabalitaan kong araw-araw siyang naglilinis ng sahig sa pasilidad, iniisip na iyon ang mansyong nawala sa kanya. Yan ang hustisya ng tadhana. Ang taong masyadong mataas ang tingin sa sarili ay kailangang matutong tumingin sa sahig. Lumingon ako kay Jomari. Ang aming mga mata ay nagtagpo at sa pagkakataong ito, wala nang mga lihim, wala nang manipulation. Ang tensyon sa pagitan namin ay napalitan ng isang tahimik na paggalang. Jomari, malaya ka na, ang sabi ko. Nagawa mo na ang tungkulin mo sa akin at sa lolo ko. Kung gusto mong umalis at bumuo ng sarili mong buhay, hindi kita pipigilan. Bahagyang yumuko si Jomari, ngunit hindi siya umalis. Mas gusto kong manatili rito, Madam Chairman. Gusto kong makita kung paano mo babaguhin ang mundong ito. At bukod pa roon, kailangan ng mga bata ng isang tiyuhin na magtuturo sa kanila kung paano magbasa ng mga kontrata. Isang tunay na tawa ang kumawala sa aking lalamunan, isang tawang puno ng gaan at pag-asa. Lumapit ako sa aking mga anak at marahan silang hinalikan sa noo. Victor Esperanza, masdan niyo ang dagat, ang bulong ko sa kanila. Ang mundong ito ay sa inyo na. Wala nang magtatangkang saktan kayo dahil ang inyong ina ay hindi na kailanman papayag na maging biktima. Ang huling sinag ng araw ay naglaho, ngunit hindi ako natatakot sa dilim. Hawak ko ang aking mga anak, hawak ko ang aking imperyo, at higit sa lahat, hawak ko na ang aking sarili. Ang Teresa na namatay sa mesa ng operasyon ay isa ng malayong alaala. Ang Teresa na nakatayo rito ngayon ay ang reyna ng kanyang sariling tadhana. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang ritmo ng aking matatag na puso. Tapos na ang digmaan. Ang tagumpay ay hindi nanggaling sa galit kundi sa katotohanang pinili kong mabuhay. Nang rasyonal at rito sa rurok ng aking tagumpay, nahanap ko ang tunay na kapayapaan. Muli ang bawat haplos ng hangin ay tila bumubulong. Tapos na, malaya ka na.